Nabasag ang puso ko dahil sa isang tawag. Sabi ng anak kong piloto, "Mama, nasa flight ko si Maricel." Pero narito siya sa bahay, isang pekeng asawa, may kakambal. Ang hiya at walang utang na loob na iyon, halos ikamatay ko. Sa loob ng maraming taon, naging ilaw ng tahanan ako. Nagbigay ng lahat. Akala nila, isang matandang lola lang ako, walang kaalam-alam. Pero hawak ko ang kanyang passport, ang kanyang lihim na yaman. Iyon ang aking trump card laban sa kasinungalingan. Kinuha niya ang dangal ko. Ngayon, babawiin ko ang lahat. Hahanapin ko ang hustisya para sa apo kong si Mateo. Kung nasaktan ka na rin sa sarili mong tahanan, like at share, at kwentuhan mo ako saan ka nanonood. Ngayong umaga, tulad ng karaniwang araw, nagmamadali akong maghugas ng mga plato pagkatapos ng almusal. Ang panganay kong anak, si Ramon, ay umalis na ng maaga para magtrabaho, kaya tahimik ang bahay. Ang anak niya, ang aking apo na si Mateo, ang 7 taong gulang na matalino, ay nasundo na ng school bus. At si Maricel, ang aking manugang, asawa ni Ramon, ay umakyat lang sa itaas. Ang malambing niyang boses ay umabot sa akin. "Ma, maliligo lang po ako sandali." "Sige," tumango ako, nakangiti. Hindi pa natatapos ilagay ang huling plato nang tumunog ang telepono sa bahay. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking apron at nagmadaling sagutin. Ang masiglang boses ng aking bunsong anak, si Javier, ang bumati sa akin. "Ma, gusto ko lang po sanang mangumusta. May libre po akong oras habang naghihintay ng lipad sa paliparan." Ang marinig ang boses niya ay parang isang mainit na yakap. Si Javier ang aking ipinagmamalaki, isang batang co-pilot na laging naglalakbay, isinasa katuparan ang pangarap niya noong bata pa na sumakop sa kalangitan. Ngumiti ako at nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang lipad at kung kumusta na siya. Tumawa siya ng malakas at sinabing maayos ang lahat at maayos ang takbo ng trabaho. Ngunit biglang nagbago ang tono niya na para bang nag-aalangan siyang may sabihin. "Ma, may talagang kakaiba pong nangyari. Ang manugang ko si Maricel ay nasa bahay po." Nagulat ako. Tumingin ako sa hagdanan kung saan naririnig ko pa ang tubig na umaagos sa banyo. "Oo naman anak, si Maricel ay nasa itaas, naliligo," sagot ko, lubos na sigurado. Kausap ko lang si Maricel, wala pang 20 minuto ang nakalipas at suot niya ang puting blusa na lagi niyang suot sa bahay. Paano ako magkakamali? Ngunit sa kabilang linya, matagal na natahimik si Javier. Napakatagal kaya't naririnig ko ang paghinga niya. Pagkatapos ay naging napakaseryoso ng boses niya, puno ng pagtataka. "Ma, imposible po yan dahil hawak ko ang pasaporte niya rito sa aking kamay. Sumakay lang po siya sa aking flight papuntang Pransya." Tumawa ako, iniisip na nagkamali lang siya. "Ay anak, siguro nagkamali ka lang ng tingin. Nakita ko lang si Maricel, sinabi pa nga niya sa akin na maliligo siya." Sinubukan kong ipaliwanag ng mahinahon para mapanatag siya, ngunit hindi siya tumawa. Hindi niya ako sinagot tulad ng dati. Sinabi niya sa akin sa mabagal na boses na para bang inuutusan niya ang kwento sa kanyang isip na pagkatapos sumakay ang lahat ng pasahero, tumakbo siya palabas para hanapin ang ilang papel na nakalimutan niya at aksidenteng nakakita ng isang pasaporte na nakalatag malapit sa boarding gate. Sa una, inisip niyang ibigay ito sa kawani ng paliparan. Ngunit nang buksan niya ito para tingnan kung kanino iyon, natigilan siya. Ang larawan ay kay Maricel. Ang pangalan niya ay naroon, malinaw na malinaw, walang paraan para magkamali. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso, ngunit sinubukan kong manatiling kalmado. "Sigurado ka ba, Javier? Baka pasaporte iyan ng iba?" sabi ko, kahit na may maliit na tinik ng pag-aalala ang tumusok sa akin. Nagbuntong hininga si Javier at ang boses niya ngayon ay pinaghalong pagtataka at pagiging matatag. "Ma, bumaba lang po ako sa passenger cabin para tingnan kung siya nga." Nakaupo po siya sa first class sa tabi ng isang lalaking mukhang napakayaman at elegante. Napakalapit po nilang nag-uusap, parang mag-asawa. Ang mga salita ni Javier ay parang isang saksak. Natigilan ako, mahigpit na hawak ang receiver ng telepono. Nahihilo ang ulo ko. Mag-asawa,
Imposible. Kausap ko lang si Maricel mula sa itaas. Nakita ko lang siya mismo sa bahay na ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng silid at bumaba ang boses ni Maricel sa hagdanan. Ito ay malambing, ngunit sapat na malakas para mapatalon ako. "Ma, sino po yan?" Nagpanik ako. Ang puso ko ay tumitibok ng napakalakas na pakiramdam ko ay lalabas ito sa aking dibdib. "Kaibigan ko lang," sagot ko ng mabilis, nanginginig ang boses, at nagmadali akong pumunta sa sala para iwasan ang tingin ni Maricel habang sinisilip niya ang kanyang ulo mula sa hagdanan, basa pa ang buhok. Isinara ko ang pinto at bumulong sa telepono, sinisikap na huwag mahalata ang aking kaba. "Javier," narinig ko lang si Maricel. "Nandito siya." Katatapos lang niyang maligo. "Sigurado ka bang hindi ka nagkamali?" Sa kabilang dulo, muling natahimik si Javier. At pagkatapos ay naging mas matigas ang boses niya. "Ma, imposible po. Hawak ko po siya mismo rito sa eroplanong ito. Tinitingnan ko po siya ngayon." Napipi ako, blangko ang isip. Ibinitin ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay kaya't muntik ko nang mabitawan ang receiver. Biglang naging nakakasakal ang sala kahit na maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Napaupo ako sa sopa, sinusubukang huminga ng malalim, ngunit mabigat ang aking dibdib sa isang tanong na walang sagot. Kung si Maricel ay narito, sino ang babae sa flight ni Javier? At kung ang babae sa flight ay si Maricel, sino ang taong nasa bahay ko? Ilang minuto ang lumipas, bumaba si Maricel sa kusina. Suot niya ang isang malinis, mapusyaw na asul na damit, basa pa ang kanyang buhok, at ngumiti siya ng may parehong tamis tulad ng dati. "Ma, maaga po akong pupunta sa palengke ngayon. Gusto niyo po bang ipamili ko kayo ng gulay o kahit ano?" Ang boses niya ay mabait, pamilyar, na para bang walang kakaibang nangyayari. Tiningnan ko siya, sinusubukang pilitin ng isang ngiti, ngunit sa loob ay pakiramdam ko ay nagdadala ako ng mga bato. "Oo, anak, magdala ka ng mga kamatis, pakiusap," sagot ko. Tuyo ang aking lalamunan. Tumango si Maricel. Kinuha niya ang kanyang wicker basket at lumabas ng bahay. Ang anino niya ay nawala sa likod ng tarangkahan. Nakatayo ako roon, pinapanood siyang umalis na may buhawi sa aking kaluluwa. Hindi ako naniniwala na nagsisinungaling si Javier sa akin. Walang dahilan ang aking anak para gumawa ng ganitong kwento. Palagi siyang tapat na bata, napakasensitibo at mapagmahal sa kanyang pamilya. Ngunit si Maricel, ang manugang nakasama ko sa bahay sa loob ng napakaraming taon, ay nasa harap ko rin mismo, walang pagkakamali. Tinanong ko ang sarili ko, mayroon ba akong napalampas? Mayroon bang lihim sa bahay na ito na hindi ko napansin ako na isang matandang babae? Umupo ako ng tahimik sa sala habang ang sikat ng araw sa tanghali ay sumasala sa mga kurtina, nagbibigay ng mahihinang guhit ng liwanag sa tiled floor. Ang lumang silya, kung saan ako laging nauupo para maghabi o magbasa ng kwento kay Mateo, ay tila mas mabigat na ngayon. Ang tawag ni Javier ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking ulo. Ang bawat isa sa kanyang mga salita ay parang hampas ng martilyo sa aking puso. Tumingin ako sa paligid ng silid kung saan nakasabit ang mga litrato ng pamilya. Si Ramon at Maricel noong araw ng kasal nila, si Mateo noong bagong panganak, at ang nagniningning ng ngiti ni Javier nang suotin niya ang kanyang pilot's uniform sa unang pagkakataon. Lahat ng alaala na iyon ay tila nababalutan na ngayon ng ulap, malabo at puno ng pagdududa. Ang pangalan ko ay Estela, isang 65 taong gulang na balo na nakatira sa isang tahimik na subdibisyon sa Quezon City. Ang aking asawa, si Rafael, ay pumanaw 7 taon na ang nakalipas, iniiwan akong kasama ang 2 anak na mas mahal ko pa kaysa sa aking sariling buhay. Si Ramon, ang panganay, ay isang masipag na arkitekto, laging abala sa kanyang mga blueprint at proyekto. Si Javier, ang bunso, ang aking ipinagmamalaki dahil natupad niya ang kanyang pangarap na maging piloto. Ang buhay ko ay umiikot sa maliit na pamilya ni Ramon, ang aking manugang, si Maricel, at ang aking apo na si Mateo, at ang mga tahimik na araw sa bahay na ito. Si Maricel, ang aking manugang, ay laging ang perpektong modelo sa aking paningin.
Siya ay maganda, masipag, laging impekable mula sa paraan ng kanyang pananamit hanggang sa pag-aalaga niya kay Mateo. Naaalala ko pa ang araw ng kanilang kasal, isang malaking handaan na ginanap sa bakuran ng bahay ng kanyang mga magulang. Kahit na ang pamilya ni Maricel ay hindi mayaman, inilaan nila ang kanilang buong lakas para maging perpekto ang lahat. Dumating si Maricel sa aking bahay na may tiwalang ngiti at nagniningning na tingin na para bang ipinanganak siya para maging isang kahangahangang asawa at ina. Dati ay iniisip ko kung gaano ako kaswerte na magkaroon ng manugang na tulad niya. Pagkatapos umalis ni Maricel papuntang palengke, nanatili akong nakaupo, hindi sinasadyang hawak ang gilid ng mantel. Ang tawag ni Javier ay nagparamdam sa akin na muling suriin ang maliliit na detalye na tila normal lang noon. May mga araw na umaalis si Maricel ng bahay. Sinasabing pupunta siya sa palengke o makikipagkita sa isang kaibigan. Ngunit pagbalik niya, parang ibang tao siya. Isang araw, puro tamis siya, niyayakap si Mateo at kinakantahan siya para patulugin. Ngunit sa ibang mga araw, masama ang mood niya at sisigawan ako dahil lang nakalimutan kong ibalik ang lalagyan ng asin sa lugar nito. Dati ay iniisip ko na mga pagbabago lang iyon ng mood ng isang dalaga. Ngunit ngayon, hindi na ako sigurado. Ang puso ko ay nakatali sa isang buhol na para bang may nagugulo sa lahat ng alaala na pinahalagahan ko ng matagal. Naaalala ko minsan, ilang buwan ang nakalipas, kumuha si Maricel ng panulat para isulat ang listahan ng pamimili gamit ang kanyang kanang kamay. Ang sulat kamay niya ay napakatuwid at malinis. Ngunit nang sumunod na araw, nakita ko siyang ginagamit ang kanyang kaliwang kamay at nagsusulat siya ng mas maraming scroll na para bang hindi siya sanay rito. Tinanong ko siya, "Kailan ka pa nagsusulat gamit ang isa mong kamay, anak?" Tumawa siya at mabilis na sumagot, "Ay, nagpapatawa lang po ma, nagpa-practice po ako." Tumango ako nang hindi masyadong iniisip. Ngunit ngayon ang detalye na iyon ay naging isang matalim na piraso sa aking isip. Nalunod ako sa aking mga iniisip nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Tumakbo si Mateo papasok, tumatalbog ang kanyang backpack sa likod niya. Niyakap niya ako nang mahigpit, sinasabi sa kanyang maliit, chirping voice, "Lola, pinuri ako ni teacher ngayon dahil ang ganda ng drawing ko." Hinaplos ko ang kanyang ulo, sinusubukang ngumiti, ngunit mabigat pa rin ang pakiramdam ko sa aking dibdib. Umupo si Mateo at kinuha ang kanyang notebook para ipakita sa akin. "Lola, tingnan mo. Kahapon, tinulungan ako ni Mama sa homework ko gamit ang kanyang kanang kamay at ang ganda ng sulat niya. Pero ngayon, nagsulat siya gamit ang kaliwa at naging mas pangit." Itinuro ng bata ang 2 pahina sa notebook, isa na may mahusay na nabuong letra at ang isa na may baluktot. Tiningnan ko ang sulat kamay at nanlumo ang aking puso. Siguro abala si Mama mo ngayon. Siguro pagod siya. Kaya ganyan ang sulat niya, sabi ko. Sinusubukang itago ang aking pagkalito. Ngunit tumingala si Mateo gamit ang kanyang inosenteng mga mata. "Lola, ang weird ni Mama. Minsan niyayakap niya ako ng napakahigpit, pero minsan hindi niya man lang ako tinitingnan." Ang mga salita ng aking apo ay isa pang saksak. Niyakap ko siya, sinusubukang aliwin siya, ngunit sa aking ulo, nagsisimula ng maging gulo ang lahat. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Tumayo ako, binuksan ang pinto, at nakita si Aling Elena, ang aking mabuting kapitbahay, na nakatayo roon kasama ang plato na dinala ni Maricel sa kanya noong nakaraang araw. Ngumiti siya gamit ang kanyang karaniwang mabait na ngiti, ngunit may pag-uusisa sa kanyang mga mata. "Estela, ang bait ng manugang mo, pero kahapon napansin ko na ibinigay niya sa akin ang plato gamit ang kanyang kaliwang kamay at sinabi mo sa akin na righty siya, di ba? Kakaiba. O baka gumagamit siya ng 2 kamay." Pilit akong ngumiti at sumagot, "Baka nga, Elena, gusto mo bang pumasok para magkape?" Tumango siya at pumasok, ngunit ang kanyang komento ay parang tinik na nakasaksak sa akin. Hindi lang ako. Maging ang mga kapitbahay ay napansin ang pagkakaiba.
Inihanda ko ang kape niya at nag-usap kami tungkol dito at doon. Ngunit pagkaalis niya, napaupo ako sa sopa na hawak ang aking dibdib. Pakiramdam ko ay natigilan ako, na para bang ang mundo ay bumabagsak sa akin. Nang hapong iyon, lumabas ako sa hardin kasama ang watering can, sinusubukang hayaang bumagsak ng marahan ng tubig sa mga daisy na inalagaan ko ng maraming taon. Nagsisimula nang lumubog ang araw. Ang mga anino ng mga puno ay humaba sa buong bakuran, ngunit ang aking kaluluwa ay hindi makahanap ng kapayapaan. Ang mga salita ni Mateo, ni Aling Elena, at ang matatag na boses ni Javier sa telepono ay patuloy na umiikot sa aking ulo tulad ng mga pebble na inihagis sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga ripple na hindi titigil. Nagdidilig ako ng mga halaman, ngunit wala roon ang aking isip. Tinanong ko ang sarili ko, masyado na ba akong matanda ngayon para mapansin ang mga kakaibang nangyayari sa sarili kong bahay o sadyang nagbubulag-bulagan ako? Gusto kong maniwala sa masayang pamilya na lagi kong pinapangarap? Bumalik si Maricel mula sa palengke na dala ang kanyang wicker basket. Ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay hawak niya ito gamit ang kanyang kaliwang kamay. Naalala ko ng perpekto na laging ginagamit ni Maricel ang kanyang kanang kamay. Mula sa kung paano niya hawakan ang kutsilyo para maghiwa ng gulay hanggang sa kung paano niya suklayin ang buhok ni Mateo. Nakatayo ako roon, pinapanood siyang ilagay ang basket sa mesa ng kusina at tinanong ko siya sa mababang boses. Ano ang binili mo, Maricel? Sinubukan ng boses ko na maging natural. Ngunit sa loob ay lumalaki ang alon ng hinala. Ngumiti siya at sumagot ng napakagalang, kumuha po ako ng kamatis, silantro at sariwang isda. Ma, gagawin ko po ang roasted fish na gusto ninyo mamayang gabi. Masarap po ba? Ang boses niya ay malambing tulad ng dati, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga kamay. Ang kaliwa? Hindi, ang kanan. Tumango ako at tumalikod, nagkunwari na nililinis ang mesa, ngunit malakas ang tibok ng aking puso. Nag-i-imagine lang ba ako? O sinusubukan akong sabihan ng mga maliliit na detalyeng ito ng isang bagay? Sa oras ng hapunan, nagtipon ang buong pamilya sa mesa. Pagod si Ramon pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, ngunit ngumiti pa rin siya kay Mateo at tinanong siya kung kumusta ang eskwela. Dahan-dahang kumain si Maricel, may pagkadelikado at bumaling pa kay Ramon para paalalahanan siya. Mahal, sa susunod na linggo na ang parent-teacher conference, kaya tiyakin mong mag-day off ka. Tiningnan ko siya, sinusubukang hanapin ang manugang na labis kong ipinagmamalaki. Ngunit sa aking ulo, patuloy na umaalingaw-ngaw ang boses ni Javier. Nakaupo siya sa first class sa tabi ng isang lalaki. Kinagat ko ang labi ko, sinusubukang lunukin ang pagkabalisa, ngunit parang bato ito na nakasaksak sa aking lalamunan. Pagkalipas lang ng 3 araw, iba na ang lahat. Nagbagsak si Mateo ng baso ng tubig habang naghahapunan at tumalsik ang tubig sa buong mantel. Mabilis akong kumuha ng basahan para linisin ito, tumatawa, ayos lang anak, mas maging maingat ka lang. Ngunit si Maricel, na nakaupo sa tapat niya, biglang sumimangot at sinabi sa matalas na boses, Mateo, bakit ang clumsy mo? Maging mas maingat ka. Natigilan ako, tumingin kay Ramon. Sumimangot din siya at sinabi sa mababang boses, Maricel, aksidente lang yon, iyon lang, on. Bumaling siya na may kislap ng galit sa kanyang mga mata. Lagi mo siyang dinedepensahan at ako ang nagiging masamang tao sa bahay. Naging mabigat ang hangin sa mesa. Yumuko si Mateo, puno ng luha ang kanyang mga mata. Niyakap ko siya, nakakaramdam ng matinding sakit. Ilang araw pa lang ang nakalipas, mapagmahal siyang nagpaalala tungkol sa eskwela at ngayon tila isa siyang ganap na ibang tao. Umupo ako sa tabi niya, pinapanood ng tahimik, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso sa aking ulo. Ngayon iritable siya. Noong isang araw, napakatamis niya. Ngayon, ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay. Noong isang araw, ang kanyang kanan. Ang maliliit na pagkakaiba na ito, isa-isa, ay nagpapatong-patong sa aking isip tulad ng mga piraso ng isang puzzle na hindi ko pa rin makita ng buo. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong kumalma.
Ngunit tuwing titingin ako kay Maricel, nakikita ko ang isang estranghero na para bang hindi siya ang manugang na kasama ko sa loob ng napakaraming taon. Ilang araw ang lumipas, sinamahan ko si Mateo sa eskwela. Hawak niya ang aking kamay habang naglalakad kami sa parehong lumang kalyeng may semento. Bigla siyang huminto, tumingin sa akin, at sinabi sa malungkot na boses, "Lola, kahapon tinuruan ako ni Mama kung paano sumulat at napakapasensyosa niya. Ang ganda ng sulat niya, pero ngayon ayaw niya man lang tingnan ang homework ko. Sinabi niya sa akin na ako lang ang gumawa." Lumuhod ako para tingnan ang kanyang malinaw na mga mata at naramdaman kong nadurog ang aking puso. "Abala si Mama mo, anak. Huwag kang malungkot," sabi ko, ngunit nanginginig ang boses ko. Tumango si Mateo, ngunit ang tingin niya ay puno pa rin ng pagkabigo. Niyakap ko siya, nakakaramdam ng matinding kawalan ng kakayahan. 7 taong gulang pa lang siya. Paano niya maiintindihan ang isang bagay na ako mismo ay hindi ko malaman? Nang gabing iyon, umupo kami para maghapunan muli. Bigla, kumuha si Maricel ng isang maliit na notebook mula sa kanyang bag at nagsimulang magsulat ng isang bagay gamit ang kanyang kaliwang kamay. Si Ramon, na nagsasandok ng pagkain, biglang tumawa. "Aba, kailan ka pa nagsusulat gamit ang kaliwang kamay? Ang weird tingnan." Tumigil si Maricel ng madiin na may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. "Ay, nag-eeksperimento lang, mahal." Mabilis niyang itinago ang notebook sa kanyang bag, ngunit napansin ko ang isang kislap ng takot sa kanyang mga mata. Umiling si Ramon at wala nang sinabing iba, ngunit alam kong napansin din niya ang isang kakaiba. Nanatili akong nakaupo roon, hawak ang aking kutsara. Sinusubukang panatilihing diretsyo ang mukha. Ngunit sa loob, lumalaki ang mga pagdududa tulad ng isang mabagal na apoy. Isang umaga, kumuha ako ng isang walang laman na garapon ng pampalasa at tumawid sa parehong lumang kalyeng may semento para pumunta sa bahay ni Aling Elena. Hiniram ito ni Maricel ilang linggo na ang nakalipas, sinasabing para ito sa paggawa ng chili na gusto niya. Kumatok ako sa pinto at binuksan ni Aling Elena ito gamit ang kanyang karaniwang mabait na ngiti. "Estela, pumasok ka. Ipagtitimpla kita ng kape," sabi niya, may basahan pa sa kanyang kamay. Ibinigay ko sa kanya ang garapon, iniisip na magpasalamat at umalis, ngunit hinila niya ako para umupo sa isang silyang kahoy sa kanyang kusina. Ang hangin ay mainit. Amoy roasted coffee ito, ngunit hindi ako makapag-relax. Tiningnan ako ni Aling Elena ng mga matang puno ng pagdududa at binaba ang kanyang boses. "Estela, pakiusap, huwag kang magagalit sa sasabihin ko. Nagbago ba ang personalidad ng manugang mo?" Isang araw, binabati niya ako ng napakasaya at nagtatanong pa tungkol sa mga anak ko. Pero kahapon, dumaan siya rito. Kinawayan ko siya at hindi man lang niya ako pinansin na para bang hindi niya ako kilala. Ang mga salita ni Aling Elena ay isa pang bato sa maingay na lawa ng aking puso. Pilit akong ngumiti at sumagot. "Siguro, nagmamadali lang siya, Elena. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon." Ngunit sa loob, gulo ang isip ko. Alam kong hindi lang nagsasalita si Aling Elena para lang magsalita. Siya ay isang napakasensitibong tao na laging nagbibigay pansin sa mga detalye. Kung napansin din niya kung gaano kakaiba si Maricel, kung gayon ang aking mga hinala ay hindi lang imahinasyon ko. Nanatili ako ng sandali, uminom ng kape na malamig na ngayon, at nagpaalam, mabigat ang aking puso. Sa pagbalik ko, dumaan ako sa panaderya ni Mang Jose kung saan ako laging bumibili ng sweetbread para kay Mateo. Si Mang Jose ay nasa counter at nang makita niya ako, ngumiti siya. "Aling Estela, ano po ang kukunin ko para sa maliit na champ ngayon?" Humingi ako ng ilang pastries at bigla siyang nagtanong, "Ikaw ang nanay ni Ramon, di ba?" Ang asawa niya ay pumasok noong isang araw. Napakabait. Sinabi pa nga niya sa akin kung gaano kasarap ang tinapay ko. Pero kaninang umaga, bumalik siya na nakasimangot. Bumili siya ng tinapay at hindi man lang nagpasalamat. Umalis lang siya. Natigilan ako, hawak ang handle ng aking purse. "Siguro pagod lang siya, Jose," sagot ko, nanginginig ang boses.
Nagpasalamat ako sa kanya nang mabilis at umalis. Ang mga salita ni Mang Jose ay isa pang kutsilyo, nagpuputol ng mas malalim sa mga pagdududa na lumalaki sa loob ko. Nang makauwi ako, nagtimpla ako ng sarili kong tsaa at umupo sa balkonahe. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip, dala ang amoy ng mga daisy mula sa hardin. Tumingin ako patungo sa kalsada na patungo sa palengke kung saan laging naglalakad si Maricel. Bigla, nakita ko siyang bumabalik, dala ang kanyang shopping bag, ngunit binati niya ako sa tuyong boses. "Magandang hapon, ma." Walang ngiti, walang kaligayahan tulad kahapon nang ipagmalaki niya ang pagkuha ng magandang deal sa silantro. Tumango ako at sumagot sa mababang boses. "Bumalik ka na pala." Ngunit sa loob, hindi ko maiwasang obserbahan siya nang mas malapit. Ang blusa na suot niya ngayon ay navy blue, iba sa puting blusa na suot niya nang umalis. Sinubukan kong tanungin siya sa malambing na boses, "Bakit ka nagpalit ng blusa?" Huminto si Maricel ng isang segundo at pagkatapos ay mabilis na sumagot. Nagkaroon ako ng mantsa rito at kailangan kong magpalit." Ngumiti siya ng kalahati at nagmadali sa kusina. Nanatili ako roon na hawak ang tasa ng tsaa. Pakiramdam ko ay dinudurog ng isang bato ang aking dibdib. Ang mga salita ni Aling Elena, ni Mang Jose at ang paraan ng pagsagot ni Maricel sa akin. Lahat ay nagpilit sa akin na itigil ang pagbaliwala sa mga bagay. Tumango ako at tumalikod, nagkunwari na nililinis ang mesa, ngunit malakas ang tibok ng aking puso. Nag-i-imagine lang ba ako o sinusubukan akong sabihan ng mga maliliit na detalyeng ito ng isang bagay? Sa oras ng hapunan, nagtipon ang buong pamilya sa mesa. Pagod si Ramon pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, ngunit ngumiti pa rin siya kay Mateo at tinanong siya kung kumusta ang eskwela. Dahan-dahang kumain si Maricel, may pagkadelikado, at bumaling pa kay Ramon para paalalahanan siya. "Mahal, sa susunod na linggo na ang parent-teacher conference, kaya tiyakin mong mag-day off ka." Tiningnan ko siya, sinusubukang hanapin ang manugang na labis kong ipinagmamalaki. Ngunit sa aking ulo, patuloy na umaalingaw-ngaw ang boses ni Javier. Nakaupo siya sa first class sa tabi ng isang lalaki. Kinagat ko ang labi ko, sinusubukang lunukin ang pagkabalisa, ngunit parang bato ito na nakasaksak sa aking lalamunan. Pagkalipas lang ng 3 araw, iba na ang lahat. Nagbagsak si Mateo ng baso ng tubig habang naghahapunan at tumalsik ang tubig sa buong mantel. Mabilis akong kumuha ng basahan para linisin ito. Tumatawa, "Ayos lang anak, mas maging maingat ka lang." Ngunit si Maricel, na nakaupo sa tapat niya, biglang sumimangot at sinabi sa matalas na boses, "Mateo, bakit ang clumsy mo? Maging mas maingat ka." Natigilan ako, tumingin kay Ramon. Sumimangot din siya at sinabi sa mababang boses, "Maricel, aksidente lang iyon lang." Bumaling siya na may kislap ng galit sa kanyang mga mata. "Lagi mo siyang dinedepensahan at ako ang nagiging masamang tao sa bahay." Naging mabigat ang hangin sa mesa. Yumuko si Mateo, puno ng luha ang kanyang mga mata. Niyakap ko siya, nakakaramdam ng matinding sakit. Ilang araw pa lang ang nakalipas, mapagmahal siyang nagpaalala tungkol sa eskwela. At ngayon tila isa siyang ganap na ibang tao. Umupo ako sa tabi niya, pinapanood ng tahimik, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso sa aking ulo. Ngayon, iritable siya. Noong isang araw, napakatamis niya. Ngayon, ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay. Noong isang araw, ang kanyang kanan. Ang maliliit na pagkakaiba na ito, isa-isa, ay nagpapatong-patong sa aking isip tulad ng mga piraso ng isang puzzle na hindi ko pa rin makita ng buo. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong kumalma. Ngunit tuwing titingin ako kay Maricel, nakikita ko ang isang estranghero na para bang hindi siya ang manugang na kasama ko sa loob ng napakaraming taon. Ilang araw ang lumipas, sinamahan ko si Mateo sa eskwela. Hawak niya ang aking kamay habang naglalakad kami sa parehong lumang kalyeng may semento. Bigla siyang huminto, tumingin sa akin, at sinabi sa malungkot na boses, "Lola, kahapon tinuruan ako ni Mama kung paano sumulat at napakapasensyosa niya. Ang ganda ng sulat niya,
Pero ngayon ayaw niya man lang tingnan ang homework ko. Sinabi niya sa akin na ako lang ang gumawa. Lumuhod ako para tingnan ang kanyang malinaw na mga mata at naramdaman kong nadurog ang aking puso. Abala si mama mo, anak. Huwag kang malungkot, sabi ko, ngunit nanginginig ang boses ko. Tumango si Mateo, ngunit ang tingin niya ay puno pa rin ng pagkabigo. Niyakap ko siya, nakakaramdam ng matinding kawalan ng kakayahan. 7 taong gulang pa lang siya. Paano niya maiintindihan ang isang bagay na ako mismo ay hindi ko malaman? Nang gabing iyon, umupo kami para maghapunan muli. Bigla, kumuha si Maricel ng isang maliit na notebook mula sa kanyang bag at nagsimulang magsulat ng isang bagay gamit ang kanyang kaliwang kamay. Si Ramon, na nagsasandok ng pagkain, biglang tumawa. Aba, kailan ka pa nagsusulat gamit ang kaliwang kamay? Ang weird tingnan. Tumigil si Maricel nang madiin na may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Ay, nag-e-eksperimento lang, mahal. Mabilis niyang itinago ang notebook sa kanyang bag, ngunit napansin ko ang isang kislap ng takot sa kanyang mga mata. Umiling si Ramon at wala nang sinabing iba, ngunit alam kong napansin din niya ang isang kakaiba. Nanatili akong nakaupo roon. Hawak ang aking kutsara. Sinusubukang panatilihing diretso ang mukha. Ngunit sa loob, lumalaki ang mga pagdududa tulad ng isang mabagal na apoy. Isang umaga, kumuha ako ng isang walang laman na garapon ng pampalasa at tumawid sa parehong lumang kalyeng may semento para pumunta sa bahay ni Aling Elena. Hiniram ito ni Maricel ilang linggo na ang nakalipas, sinasabing para ito sa paggawa ng chili na gusto niya. Kumatok ako sa pinto at binuksan ni Aling Elena ito gamit ang kanyang karaniwang mabait na ngiti. Estela, pumasok ka. Ipagtitimpla kita ng kape, sabi niya, may basahan pa sa kanyang kamay. Ibinigay ko sa kanya ang garapon, iniisip na magpasalamat at umalis, ngunit hinila niya ako para umupo sa isang silyang kahoy sa kanyang kusina. Ang hangin ay mainit. Amoy roasted coffee ito, ngunit hindi ako makapag-relax. Tiningnan ako ni Aling Elena ng mga matang puno ng pagdududa at binaba ang kanyang boses. Estela, pakiusap, huwag kang magagalit sa sasabihin ko. Nagbago ba ang personalidad ng manugang mo? Isang araw, binabati niya ako ng napakasaya at nagtatanong patungkol sa mga anak ko. Pero kahapon, dumaan siya rito. Kinawayan ko siya at hindi man lang niya ako pinansin na para bang hindi niya ako kilala. Ang mga salita ni Aling Elena ay isa pang bato sa maingay na lawa ng aking puso. Pilit akong ngumiti at sumagot. Siguro nagmamadali lang siya, Elena. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Ngunit sa loob, gulo ang isip ko. Alam kong hindi lang nagsasalita si Aling Elena para lang magsalita. Siya ay isang napakasensitibong tao na laging nagbibigay pansin sa mga detalye. Kung napansin din niya kung gaano kakaiba si Maricel, kung gayon ang aking mga hinala, ay hindi lang imahinasyon ko. Nanatili ako ng sandali, uminom ng kape na malamig na ngayon at nagpaalam, mabigat ang aking puso. Sa pagbalik ko, dumaan ako sa panaderya ni Mang Jose kung saan ako laging bumibili ng sweet bread para kay Mateo. Si Mang Jose ay nasa counter at nang makita niya ako, ngumiti siya. Aling Estela, ano po ang kukunin ko para sa maliit na champ ngayon? Humingi ako ng ilang pastries at bigla siyang nagtanong, ikaw ang nanay ni Ramon, di ba? Ang asawa niya ay pumasok noong isang araw. Napakabait. Sinabi pa nga niya sa akin kung gaano kasarap ang tinapay ko. Pero kaninang umaga, bumalik siya na nakasimangot. Bumili siya ng tinapay at hindi man lang nagpasalamat. Umalis lang siya. Natigilan ako, hawak ang handle ng aking purse. Siguro pagod lang siya, Jose, sagot ko. Nanginginig ang boses. Nagpasalamat ako sa kanya ng mabilis at umalis. Ang mga salita ni Mang Jose ay isa pang kutsilyo, nagpuputol ng mas malalim sa mga pagdududa na lumalaki sa loob ko. Nang makauwi ako, nagtimpla ako ng sarili kong tsaa at umupo sa balkonahe. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip, dala ang amoy ng mga daisy mula sa hardin. Tumingin ako patungo sa kalsada na patungo sa palengke kung saan laging naglalakad si Maricel. Bigla, nakita ko siyang bumabalik, dala ang kanyang shopping bag.
ngunit binati niya ako sa tuyong boses. Magandang hapon, Ma. Walang ngiti, walang kaligayahan tulad kahapon nang ipagmalaki niya ang pagkuha ng magandang deal sa silantro. Tumango ako at sumagot sa mababang boses, bumalik ka na pala. Ngunit sa loob, hindi ko maiwasang obserbahan siya ng mas malapit. Ang blusa na suot niya ngayon ay navy blue, iba sa puting blusa na suot niya nang umalis. Sinubukan kong tanungin siya sa malambing na boses, bakit ka nagpalit ng blusa? Huminto si Maricel ng 1 segundo at pagkatapos ay mabilis na sumagot, ay, nagkaroon ako ng mantsa rito at kailangan kong magpalit. Ngumiti siya ng kalahati at nagmadali sa kusina. Nanatili ako roon na hawak ang tasa ng tsaa. Pakiramdam ko ay dinudurog ng isang bato ang aking dibdib. Ang mga salita ni Aling Elena, ni Mang Jose at ang paraan ng pagsagot ni Maricel sa akin. Lahat ay nagpilit sa akin na itigil ang pagbaliwala sa mga bagay. Nang hapong iyon, umuwi ako, gulo pa rin ang aking ulo. Umalis si Maricel ng bahay na dala ang kanyang pamilyar na pulang basket. Ma, pupunta lang po ako sa palengke sandali, sabi niya sa malambing na boses. Tumango ako, ngunit pagkaalis niya sa likod ng tarangkahan, binuksan ko ang aking notebook at isinulat. 3:00 p.m. Umalis si Maricel papuntang palengke na dala ang pulang basket. Normal ang ugali. Nanatili ako roon, pinapanood ang orasan, binibilang ang bawat minuto. 6:00, bumalik si Maricel, ngunit ang basket na hawak niya sa kanyang kamay ngayon ay asul. Nagulat ako at tinanong siya, nagpalit ka ba ng basket? Ngumiti siya at mabilis na sumagot, oo, nasira kasi ang isa at hiniram sa akin ng isang kaibigan ito. Tumango ako, ngunit nanginginig ang aking mga kamay habang idinagdag ko sa notebook. Bumalik 6 p.m., dala ang asul na basket, medyo nagmamadali ang boses. Ang aking mga notes ay nagpapatong-patong. Ang bawat linya ay isang hakbang papalapit sa katotohanan, ngunit isa ring hakbang papalayo sa imahe ng matandang ina na marunong lang magmahal at magtiwala. Sa katapusan ng linggo, maagang umalis si Ramon para mag-overtime na trabaho at si Mateo ay nasa isang aktibidad sa eskwela, iniiwan ang bahay na tahimik para lang kina Maricel at sa akin. Naglilinis ako ng mesang kainan, sinusubukang panatilihing abala ang sarili ko para itaboy ang mga pagdududa na kumakain sa akin. Ngunit pagkatapos, bumaba si Maricel mula sa kanyang silid na nakasuot ng maputlang dilaw na floral dress, mukhang sariwang-sariwa tulad noong una niyang araw ng kasal. Ma, pupunta lang po ako sa palengke sandali, sabi niya sa malambing na boses. Kinuha niya ang kanyang karaniwang wicker basket at umalis. Tumango ako, nakangiti, ngunit sa loob isang boses ang nagpumilit, sundin mo siya, Estela. Hanapin mo ang katotohanan. Hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang aking lumang shawl, isinuot ito sa aking ulo para bahagyang takpan ang aking mukha at umalis ng bahay ng tahimik. Pinapanatili ang isang ligtas na distansya sa likod ni Maricel. Mainit ang araw, basa ng pawis ang aking likod, ngunit wala akong pakialam. Gusto ko lang malaman kung saan talaga siya pupunta, ano ang ginagawa niya. Mabilis na naglakad si Maricel sa kalyeng may semento na patungo sa palengke. Ngunit bigla, sa halip na lumiko pa kanan tulad ng dati, lumiko siya pakaliwa sa isang eskinita sa likod ng isang working-class neighborhood. Ang mga bahay ay luma, nakadikit sa isa't isa na may mga nagbabalat na pintura at kalawangin na bubong na yero. Dahan-dahan akong naglakad, malakas ang tibok ng puso ko, sinusubukang magtago sa likod ng ilang bisikleta na nakaparada sa sidewalk. Hindi lumingon si Maricel, patuloy siyang naglakad. Pumasok siya sa isang mas makitid na eskinita kung saan halos hindi umabot ang sikat ng araw. Nagtago ako sa likod ng isang mechanics shop kung saan nakatuon ang isang lalaki sa paghigpit ng mga nut. Nakita ko si Maricel na huminto sa harap ng isang lumang pintong kahoy, kumatok ng mahina at pagkatapos ay pumasok at nawala. Nakatayo ako roon, hingalang paghinga, nahihilo ang aking ulo. Ano ang ginagawa ng aking manugang doon? Hindi ito ang palengke o alinman sa mga bahay ng kaibigan na binanggit niya. Gusto kong lumapit, kumatok sa pinto at tanungin siya ng direkta, ngunit ang aking mga paa ay tila nakapako sa lupa.
Natatakot ako sa katotohanan, natatakot na ang matutuklasan ko ay sisira sa lahat. Sa huli, tumalikod ako at bumalik sa bahay, puno ng mga tanong, bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa huli. Halos itulak ko lang ang tarangkahan nang ako ay matigilan. Si Maricel ay nakatayo sa kusina, naghihiwa ng gulay na nakasuot ng puting blusa, ganap na iba sa floral dress na suot niya nang umalis. Nakasimangot siya at tumingin sa akin nang may malamig, matatalim na mata. Saan ka po galing, ma? At ngayon ka lang nakabalik. Natigilan ako, tuyo ang aking bibig, hindi makapagsalita ng isang salita. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakita ko siyang pumasok sa eskinita na yon na nakasuot ng dilaw na damit. Paano siya nakabalik ng napakabilis? At ang blusa na ito? Nauutal ako. Nagliwaliw lang ako, iyon lang. Tumango si Maricel nang walang sinasabing iba, ngunit ang tingin niya ay nagpadala ng panginginig sa aking gulugod. Umakyat ako sa aking silid, nagkunwari na naghahanap ng isang bagay, ngunit sa totoo lang ay para makatakas sa tingin na iyon, para pakalmahin ang aking puso na tumitibok ng ligaw sa aking dibdib. Nang gabing iyon, nakaupo ako at naghahabi ng tumakbo si Mateo sa aking silid. Ang kanyang mga pisngi ay pula mula sa paglalaro sa bakuran. Niyakap niya ang aking mga binti, umiiyak. Lola, sinigawan ako ni Mama dahil lang nabagsak ko ang lapis. Hindi tulad kahapon. Kahapon, napakabait niya, niyakap pa nga niya ako. Kinuha ko si Mateo sa aking mga braso, hinaplos ang kanyang ulo, ngunit sa loob pakiramdam ko ay nasusunog ako. Pagod lang si Mama mo, anak, huwag kang malungkot, sabi ko, ngunit nanginginig ang boses ko. Itinago ni Mateo ang kanyang mukha sa aking balikat at bumulong, Lola, gusto ko ang mama noong kahapon. Niyakap ko siya nang mas mahigpit, malapit nang bumagsak ang luha. Ang mga salita ng aking apo ay parang kutsilyo, iniukit ang aking mga hinala ng mas malalim pa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama na malawak ang mga mata, nakatingin sa kisame. Ang mga imahe ay paulit-ulit na umuulit sa aking ulo. Si Maricel sa floral dress na pumapasok sa eskinita. Si Maricel sa puting blusa na nakatayo sa kusina. At ang boses ni Javier. Nasa flight ko siya. Kinuha ko ang notebook mula sa drawer at nagsulat ng isang pangungusap. Hindi ko man lang pinangahasang maniwala sa sarili ko. Baka hindi sila iisang tao. Ang pangungusap na iyon ay parang isang sumpa at nagpadala sa akin ng panginginig. Kinabukasan ng umaga, nagpasya akong bumalik sa eskinita na iyon. Hindi ko na kayang tiisin ang pagdududa. Kinuha ko ang litrato ng pamilya na nakasabit sa sala, ang isa kung saan si Maricel ay nagniningning na nakangiti sa tabi ni Ramon at Mateo. Hawak ko ito ng mahigpit at umalis ng bahay, determinado ngunit takot. Ang eskinita ay pareho tulad kahapon, tahimik at malungkot. Huminto ako sa tabi ng isang tindahan ng mais kung saan pinapaypayan ng isang babaeng nasa katamtamang edad ang charcoal. Ipinakita ko sa kanya ang litrato at nagtanong, "Pakiusap, nakita mo na ba ang batang babae na ito sa paligid dito?" Tiningnan niya ito ng malapit at pagkatapos ay itinuro, "Ay, oo, syempre. Madalas siyang pumupunta at umaalis sa bahay sa numero 14, iyon doon." Nagpasalamat ako sa kanya. Malakas ang tibok ng puso ko sa aking lalamunan at naglakad ng diretso sa bahay na iyon. Ang bahay sa numero 14 ay lumabas sa harap ko na may mga mantsang pader, isang nagbabalat na pintong kahoy at isang paso na may lanta na daisy sa window frame. Nakatayo ako roon, nanginginig ang aking mga kamay, pakiramdam ko ay humihinga ng malalim ang buong mundo kasama ko. Kumatok ako sa pinto at bawat katok ay parang hampas ng martilyo sa aking dibdib. Bumukas ang pinto at napipi ako. Sa harap ko ay isang babaeng magkapareho kay Maricel, mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang katawan hanggang sa kanyang mahabang itim na buhok. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanyang takot na tingin at ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak niya ang isang basahan. Nauutal ako, nabali ang boses ko. Maricel. Ang dalaga ay nagulat. Hinawakan ng mahigpit ang basahan at sinubukan niyang isara ng malakas ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang boses ang narinig mula sa loob.
isang malambing ngunit matatag na boses. Isadora, huwag ka nang magtago. Alam mong mali rin ito. Tumingala ako at nakita ang isang dalaga na lumabas mula sa isang sulok ng silid. Nakatayo sa likuran ng babaeng mukhang-mukha kay Maricel. Siya ay payat na nakatali ang buhok sa isang bun at may matalino ngunit mabait na tingin. Tiningnan niya ako at ngumiti ng bahagya. Ang pangalan ko ay Luisa, ang kasama ni Isadora sa kwarto, Aling Estela. Pumasok po kayo. Oras na para malaman ninyo ang katotohanan. Huminga ako ng malalim, sinusubukang huwag nanginginig ang aking mga binti, at pumasok sa maliit na bahay na may bubong na yero. Ang mga pader ay may mantsa, ang sahig na semento ay may basag, at isang mahinang amoy ng disinfectant ang nakabitin sa hangin. Sa isang sulok, mahinang umuubo ang isang matandang lalaki, nakahiga sa isang lumang kot na natatakpan ng isang punit na kumot. Pakiramdam ko ay dinudurog ako ng espasyo, ngunit naglakad pa rin ako at umupo sa silyang kahoy na itinuro ni Luisa. Ang babaeng magkapareho kay Maricel ay yumuko ang kanyang mukha at ang kanyang boses ay halos bulong lang. Pasensya na po, hindi ako si Maricel. Ang pangalan ko ay Isadora. Tiningnan ko siya, gulo ang aking isip, hindi makapagsalita ng kahit ano. Isadora. Kakaiba ang pangalan. Ngunit ang mukha ay napakapamilyar. Ipinagsama ko ang aking mga kamay, sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka mukhang-mukha sa manugang ko at kung bakit ka nagpapakita sa bahay ko. Tumingala si Isadora, puno ng pagkakasala ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya agad sumagot. Sa halip, umupo si Luisa sa tabi niya. Nagbuhos ng isang baso ng tubig mula sa isang lumang plastic jug at nagsimulang magsalita. Napakadukha po ni Isadora, Aling Estela, sabi ni Luisa sa isang kalmado, malinaw na boses. Ang adopted parents niya ay napakasakit, lalo na ang ginoong nakahiga roon. Ilang taon na ang nakalipas, nakilala ni Isadora si Maricel nang hindi sinasadya sa isang palengke. Mukha silang dalawang gisantes sa isang pod at sinamantala iyon ni Maricel. Iminungkahi niya na magpanggap si Isadora na siya, napalitan siya ng ilang oras sa tuwing kailangan niya. Ayaw ni Isadora, ngunit binayaran siya ng napakalaki ni Maricel at kailangan ng kanyang pamilya ang pera para sa gamot. Tiningnan ko si Isadora at nakita kong nakayuko ang kanyang ulo, mahigpit na hawak ang basahan, kaya't namuti ang kanyang mga buko. Palitan siya para saan? Pinilit ko, puno ng kawalang paniwala ang boses ko. Bakit kailangan ni Maricel ng isang tao para magpanggap na siya? Tumingala si Isadora, nanginginig ang boses niya. Hindi ko po alam ang lahat, ma'am. Sasabihin lang niya sa akin. Manatili ka lang sa bahay ng ilang oras, gumawa ng ilang bagay tulad ng pumunta sa palengke, alagaan ang bata, at pagkatapos ay bibigyan niya ako ng pera, isang malaking halaga na sapat para mabili ang gamot ng aking mga magulang. Hindi po ako nangahas na magtanong pa. Yumuko siya at nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Tiningnan ko siya, masikip ang pakiramdam ng aking dibdib. Ang bawat kakaibang detalye mula sa huling ilang buwan ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pagbabago ng mga kamay sa pagsusulat, ang personalidad na minsan matamis at minsan maasim, ang boses na minsan malumanay at minsan malamig. Lahat ay akma na ngayon, tulad ng huling mga piraso ng isang puzzle na tumanggi akong tingnan. Nagpatuloy si Luisa na may mas matalas na tingin. Hindi ko po alam kung nakakatulong ito, pero minsan nakita ko si Maricel kasama ang isang napaka-eleganteng lalaki. Ang pangalan niya ay Enrique Reyes. Narinig ko ang pangalan nang nag-uusap sila sa isang coffee shop. Tinatawag nila ang isa't isa ng honey ng napakamapagmahal. Sa sandaling iyon, naghihintay si Isadora sa labas sa kotse, walang naiintindihan. Ang pangalan na Enrique Reyes ay parang kutsilyo sa aking puso. Naalala ko ang mga salita ni Javier. Nakaupo siya sa first class sa tabi ng isang mayamang lalaki. Ang maliit na silid ay tila umiikot sa paligid ko. Sinubukan kong manatiling kalmado, ngunit nanginginig ang aking mga kamay, kaya't nabagsak ko ang baso ng tubig. Nagmadali si Luisa na linisin ito, ngunit umiling lang ako. Ang boses ko ay nasasakal. Niloloko ni Maricel ang pamilya ko.
Bumagsak si Isadora, nasasakal ang kanyang boses sa paghikbi. Pasensya na po talaga, ma'am. Ayaw ko pong saktan ang sinuman. Gusto ko lang pong iligtas ang aking mga magulang. Tiningnan ko ang dalagang ito na may mukhang magkapareho kay Maricel, ngunit may tinging puno ng sakit at pagsisisi. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Ngunit sa pagtingin kay Isadora, awa lang ang naramdaman ko. Hindi siya ang utak. Siya ay isang piraso lang sa laro ni Maricel. Lahat ay gumuho sa harap ng aking mga mata. Tumayo ako, sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. Isadora, alam mo ba kung nasaan si Maricel? Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya kapag hinihiling niya sa iyo na magpanggap na siya? Umiling si Isadora, umiiyak pa rin. Hindi ko po alam, ma'am. Sasabihin lang niya sa akin na gawin ang hinihiling niya at babayaran niya ako. Hindi po ako nangahas na magtanong pa. Inilagay ni Luisa ang isang kamay sa kanyang balikat para aliwin siya at pagkatapos ay hinarap ako. Aling Estela, alam kong napakasakit nito para sa inyo, ngunit biktima rin si Isadora. Wala siyang ibang pagpipilian. Tumingin ako sa paligid ng mapagpakumbabang bahay, naririnig ang mahinang boses ng lalaki sa kot. Naiintindihan ko ang desperasyon ni Isadora, ngunit hindi nito nabura ang pakiramdam ng pagtataksil na naramdaman ko. Ikinuyom ko ang aking mga kamao, sinusubukang pigilan ang luha. Hindi kita sinisisi, Isadora, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong protektahan ang aking anak at ang aking apo. Tumayo ako. Pakiramdam ko ay bumabagsak ang mundo sa akin. Salamat, Luisa, sa pagsasabi sa akin ng katotohanan. Babalik ako. Umalis ako ng bahay, at ang maliwanag na araw sa labas ay nagpasilaw sa akin. Ngunit malamig ang aking puso. Kinabukasan ng umaga, bumalik ako sa maliit na eskinita na iyon kung saan ang mga mantsang pader at ang nagbabalat na pintong kahoy ay naging isang obsession sa aking isip. Mainit pa rin ang araw, ngunit nakaramdam ako ng ginaw sa loob na para bang nagdadala ako ng malamig na hangin ng hindi nalutas na mga pagdududa. Kumatok ako sa pinto ng numero 14, hawak ang litrato ng pamilya na para bang isang amulet na magbibigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, hindi gaanong natakot si Isadora. Binuksan niya ang pinto na may tinging mahiyain pa rin, ngunit mas kalmado at inanyayahan ako. Aling Estela, inaasahan ko po kayo. Pumasok po kayo. Ang bahay ay maliit pa rin na may amoy ng disinfectant at ang mahinang ubo ng lalaki sa kot. Umupo ako sa lumang silyang kahoy at tiningnan si Isadora. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa. Nakatali ang buhok niya sa isang maluwag na bun. Mukha siyang pagod, ngunit hindi natakot. Huminga ako ng malalim at sinabi sa mababang boses, Isadora, gusto kong makilala ang adoptive nanay mo. Kailangan kong maintindihan ang lahat ng ito ng mas mabuti. Tumango si Isadora at dinala ako sa isang sulok ng silid kung saan nakahiga sa kama ang isang napakapayat na babae na may ganap na puting buhok. Ang kanyang maulap na mga mata ay nakatingin sa kisame. Siya si Aling Pasing, ang adoptive ina ni Isadora. Kinuha ko ang kanyang mahina na kamay at nagpakilala. Ako si Estela, ang nanay ni Ramon, ang asawa ni Maricel. Tiningnan ako ni Aling Pasing, humihinga ng may kahirapan, at sinabi sa mahinang boses, hindi ko kadugo si Isadora. Siya ay isang bata na inampun ko noong sanggol pa lang. Ang kanyang mga salita ay parang hampas ng martilyo sa aking ulo. Natigilan ako, bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses. Pakiusap sabihin ninyo sa akin kung paano nangyari ang lahat. Umubo ang ginang at pagkatapos ay dahan-dahang nagsimulang magkwento ng isang kwento na hindi ako handa. Maraming taon na ang nakalipas, ako ay isang nurse sa isang ospital sa isang maliit na bayan. Nagsimula siya, nanginginig ang boses niya. Isang napakadukhang pamilya ang nagkaroon ng kambal. Napakadukha nila kaya't hindi nila kayang panatilihin ang dalawa. Umiiyak ang nanay. Sinabi niya na isa lang ang maaari niyang panatilihin. Ang isa pa ay iiwan nila. Nadurog ang puso ko. Hindi ko maaaring hayaan na iwan nila ang sanggol na iyon. Kaya inampun ko siya. Iyan si Isadora.
Huminto siya para sa isang mahabang ubo at pagkatapos ay tumingin kay Isadora nang may matinding pagmamahal. Pinalaki ko siya na parang sarili ko, ngunit alam kong palagi niyang gustong hanapin ang kanyang tunay na mga magulang. Wala akong maibibigay sa kanya kundi ang aking pagmamahal at ang bahay na ito. Umupo ako roon, hawak ang gilid ng silya, nahihilo ang aking ulo. Alam ba ninyo kung sino ang biological parents ni Isadora? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Umiling si Aling Pasing. Alam ko lang na isang dukhang pamilya sila mula sa kalapit na bayan. Hindi ako nagtanong ng marami. Gusto ko lang iligtas ang bata. Tiningnan ko si Isadora at nakita siyang nakayuko ang kanyang mukha. Tumutulo ang luha. Aling Estela, wala po akong alam tungkol sa aking biological parents, sabi niya, nasasakal ang boses niya. Pero nang makilala ko si Maricel, naisip ko na baka may alam siya. Napakamukha niya sa akin. Pero hindi niya kailanman sinabi sa akin ang anumang tungkol doon. Nakaramdam ako ng kakulangan sa hangin. Hiniling ko kay Aling Pasing na ipakita sa akin ang kanyang mga lumang papel, umaasang makahanap ng isang pahiwatig. Itinuro niya ang isang lumang wooden dresser. Kinuha ni Isadora ang isang naninilaw na paper envelope at ibinigay ito sa akin. Sa loob, mayroong isang kopya ng ilang papel ng ospital na may petsa ng kapanganakan ni Isadora. Binasa ko ang mga ito nang mabilis at naramdaman kong huminto ang aking puso. Ang petsa ng kapanganakan ni Isadora ay eksaktong kapareho ng kay Maricel. Ang isa na nakita ko sa kanyang mga papel nang magpakasal siya kay Ramon. Hawak ko ang mga dokumento na nanginginig ang mga kamay at tiningnan si Isadora. Ikaw, kayo ni Maricel ay maaaring kambal, sabi ko, nawala ang aking boses. Bumagsak si Isadora, umiiyak, tinatakpan ang kanyang mukha. Kambal ko si Maricel? Bakit hindi niya sinabi sa akin ang anumang tungkol doon? Bakit niya ako pinagawa ng lahat ng iyon? Tiningnan ko siya, wasak ang aking puso. Naalala ko ang mga araw nang dumating si Maricel sa aking bahay, nagniningning at tiwala na para bang ipinanganak siya para maging ang perpektong asawa at ina. Minahal ko siya. Naniniwala ako na bibigyan niya ng kaligayahan si Ramon. Ngunit ngayon, alam ko na hindi lang niya niloko ang aking pamilya. Sinamantala rin niya ang kanyang sariling kapatid. Ginagamit siya bilang isang double para itago ang mga lihim na hindi ko man lang pinapangahas isipin. Tumayo ako, inilagay ang aking kamay sa balikat ni Isadora at ang aking boses, kahit na matatag, ay hindi maitago ang sakit. Isadora, mula ngayon, hindi ko nahahayaan ang sino man na samantalahin ka. Tutulungan ko ang iyong mga magulang sa kanilang sakit, ngunit bilang kapalit, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Kailangan kong ilantad ang katotohanan na ito para kay Ramon, para kay Mateo. Tumango si Isadora, umiiyak pa rin. Tutulungan ko po kayo, ayaw ko na pong mabuhay sa kasinungalingang ito. Tiningnan ko siya at nakita ang sinseridad sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon nakaramdam ako ng isang sinag ng pag-asa sa gitna ng bagyo. Umalis ako ng bahay at naglakad sa iskinita, gulo ang aking kaluluwa. Dumaan ako sa masiglang palengke kung saan ang mga tao ay namimili at tumatawa. Ngunit sa aking isip, ang mga salita ni Aling Pasing ay umaaling-aungaw tulad ng mga kampana. 2 kambal, ang isa ay inabandona, ang isa ay pinalaki. At ngayon, ang kanilang mga kapalaran ay nagtagpo sa sarili kong pamilya. Umuwi ako, gulo ang aking kaluluwa, tulad ng isang bukid pagkatapos ng bagyo. Ang katotohanan tungkol kina Maricel at Isadora, ang lihim ng kambal, ay isang bato na dumudurog sa aking dibdib. Ako ay nasa isang crossroads kung saan hindi ako handa, ang harapin ang aking manugang, ang babaeng nanloko sa aming lahat, at ilantad ang katotohanan kina Ramon at Mateo. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Javier. Ang boses ko ay matatag, kahit na nanginginig ang aking puso. Javier, kailangan mong umuwi bukas ng gabi. May ilang bagay na kailangan kong linawin mo. Nagulat si Javier. Naririnig ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Ma, may seryoso po bang nangyari? Direkta kong sinabi. Pumunta ka lang anak, kailangan kita. At kung maaari,
dalhin mo ang electronic passport ni Maricel. Hindi na siya nagtanong pa. Sinabi lang niya, "Opo ma, nandyan po ako." Ibinitin ko at umupo. Pakiramdam ko ay bumabagsak ang buong mundo sa akin. Alam kong ang bukas ng gabi ay isa na hindi malilimutan ng sino man sa pamilya na ito. Kinabukasan, maaga akong gumising at naghanda ng isang malaking hapunan ng pamilya. Naglagay ako ng puting mantel sa mesa, nagsindi ng ilang kandila. Niluto ko ang chili na gusto ni Ramon at ang roasted fish na laging hinihingi ni Mateo. Gusto kong maging espesyal ang hapunan na ito, hindi para magdiwang, kundi para markahan ang isang bago at pagkatapos. Nasa kusina ako, naghihiwa ng gulay, ngunit ang aking isip ay nasa ibang lugar, sa pagitan ng madilim na eskinita na iyon at ng mga salita ni Isadora. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging malakas para kay Ramon, para kay Mateo. Ngunit ang bawat hiwa ng kutsilyo ay parang hiwa sa sarili kong puso. Dumating si Ramon pagdating ng dilim, pagod mula sa trabaho. Nang makita ang mesa na nakahanda, nagulat siya. "Ano ang ipinagdiriwang natin? Bakit ka nagluto ng napakaraming pagkain, ma?" Ngumiti ako, sinusubukang magmukhang kalmado. "Gusto ko lang na magkaroon tayong lahat ng isang masarap na hapunan. Umupo ka, anak." Pumasok si Maricel na nakasuot ng kanyang mapusyaw na asul na damit. Isang malambing na ngiti, ngunit may kaunting kaba sa kanyang mga mata. Tumakbo si Mateo para yakapin ang aking mga binti. "Lola, ang bango ng isda." Hinaplos ko ang kanyang ulo, may bukol sa aking lalamunan. Alam kong pagkatapos ng gabing ito, ang inosenteng ngiti ni Mateo ay maaaring hindi na maging ganoon kawalang bahala. Umupo kami sa mesa at sa una ang hangin ay masigla. Nag-usap si Ramon tungkol sa trabaho. Masiglang nagkuwento si Mateo tungkol sa drawing na ginawa niya sa eskwela. Tumango si Maricel, nagkokomento paminsan-minsan. Ngunit napansin kong nanginginig ng kaunti ang kanyang kamay habang hawak niya ang kanyang kutsara. Humiga ako ng malalim at sinenyasan si Javier na naghihintay sa labas. Pumasok siya at sa likuran niya ay si Isadora na nakasuot ng isang simpleng damit. Ang kanyang mukha ay magkapareho kay Maricel, ngunit may tinging puno ng paghihirap. Lahat sa mesa ay natahimik. Tumingin si Mateo ng naguguluhan mula kay Maricel patungo kay Isadora at nagtanong ng inosente, "Bakit may dalawang mama?" Namutla si Ramon, nabagsak ang kutsara niya, at tumalon si Maricel, sumisigaw. "Ano ba ito, ma?" Tumayo ako, mahigpit na hawak ang gilid ng mesa para hindi manginig. "Umupo ka, Maricel," sabi ko sa isang mabagal ngunit matatag na boses. "Kailangan nating linawin ang lahat." Nagsimula akong magkwento at bawat salita ay nagpunit sa loob ko. Ang tawag ni Javier mula sa paliparan nang makita niya siyang nasa isang flight papuntang Pransya. Kahit na nasa bahay pa siya, ang oras na nagpalit siya ng kamay sa pagsusulat. Ang kanyang personalidad, minsan matamis at minsan maasim. At sa wakas, ang pagbisita ko sa eskinita kung saan ko nakilala si Isadora at natuklasan ang lihim ng kambal. "Kayo ni Isadora ay kambal," sabi ko, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Sinasamantala mo ang iyong kapatid para itago ang katotohanan. Sabihin mo sa amin kung ano ang katotohanan." Nanginginig si Maricel, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sumigaw siya, sinusubukang ipagtanggol ang sarili. "Inimbento lang niya ang lahat para ipahiya ako. Paano ka naglakas loob?" Ngunit lumapit si Javier at naglagay ng isang tambak ng mga papel sa mesa ng may thud. "Ito ay isang kopya ng iyong electronic passport na may entry at exit stamp mula sa Pransya," sabi niya sa matigas na boses. "Hindi ka maaaring nasa bahay at lumilipad sa Pransya ng sabay." Tiningnan ni Maricel ang mga papel, mahigpit ang kanyang mga labi, hindi makapagsalita ng kahit ano. Si Mateo na nakaupo sa tabi niya, biglang sumabat ng may inosente ngunit may sakit na boses. "Totoo po, Lola. Minsan si Mama ay anghel at minsan napakasama. Ayaw ko sa masamang mama." Ang mga salita ng aking apo ay parang isang saksak at kailangan kong pigilan ang sarili ko mula sa pag-iyak. Ang hangin sa silid ay napakabigat kaya't mahirap huminga. Tumango ako at sinenyasan si Luisa
na kararating lang sa likod ng pinto. Tumayo siya roon na may matalas na tingin at sinabi sa lahat, "Nakita ko si Maricel kasama si Enrique Reyes." Tinatawag nila ang isa't isa ng honey at siya ang umupa kay Isadora para magpanggap na siya at linlangin ang pamilya. Bumaling si Ramon sa kanyang asawa, nasasakal ang boses niya. "Totoo ba, Maricel? Sabihin mo sa akin, totoo ba?" Kinagat ni Maricel ang kanyang labi ng tahimik ng matagal na sandali at pagkatapos ay biglang sumigaw, puno ng galit ang kanyang boses. "Oo, totoo. May kalaguyo ako. Sawa na ako sa mahirap na buhay na ito. Sawa na ako sa pagiging manugang sa bahay na ito. Binibigyan ako ni Enrique ng isang buhay na 100 beses na mas mahusay. At ikaw, Ramon, wala kang silbi." Ang kanyang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa silid. Natigilan si Ramon, ikinuyom ang kanyang mga kamao ng napakahigpit kaya't namuti sila. Bumagsak si Mateo, umiiyak, at tumakbo para yakapin ako, nanginginig ang boses niya. "Lola, ano ang sinabi ni Mama?" Niyakap ko siya ng mahigpit at tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Tiningnan ko si Maricel na may sirang puso. Nakatayo siya roon na may malamig na tingin ng walang bahid ng pagsisisi. Tumayo si Ramon, nanginginig ang kanyang boses. "Maricel, talagang iniisip mo yan?" Tumalikod siya at umalis nang walang sumasagot. Si Isadora, na tahimik lang sa tabi, ay biglang nagsalita sa isang mababa ngunit malinaw na boses. "Ate, hindi mo kailangang saktan sila ng ganoon. Gusto lang kitang tulungan, ngunit hindi ko alam na aabot ka sa ganito." Sinulyapan siya ni Maricel, ngunit walang sinabing iba. Tumalikod lang siya at umalis. Malakas na sumara ang pinto, iniiwan ang silid sa isang masakit na katahimikan. Pagkatapos ng gabing iyon ng paghaharap, ang hangin sa aking bahay ay tila ninakawan ng buhay. Ang sala na dati ay napupuno ng tawa ni Mateo at mga usapan ni Ramon ay nasa isang katahimikan na nakakasakal ngayon. Ginugol ko ang buong buhay ko para sa aking pamilya. Ngunit ngayon pakiramdam ko ay isang tao na nakaligtas lang sa isang bagyo. Nakatayo sa gitna ng mga guho ng tahanan na labis kong inalagaan. Umalis si Maricel pagkatapos sumigaw ng mga mapait na salita na iyon. Iniiwan si Ramon na may blangko na tingin at si Mateo na may inosenteng luha. Alam kong nagbago na ang lahat magpakailanman. 1 linggo ang lumipas, pumunta sina Ramon at Maricel sa hukuman, courthouse, para sa diborsyo. Hindi ako pumunta, ngunit sinabi sa akin ni Ramon ang tungkol dito pagkatapos ang kanyang boses ay tuyo na para bang nawala ang kanyang kaluluwa. "Ma, hindi siya tumingin sa akin o kay Mateo. Pinirmahan niya ang mga papel at umalis kasama ang lalaking iyon na para bang hindi kami kailanman umiral." Umupo ako sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, sinusubukang huwag umiyak. Hindi humingi si Maricel ng kustodiya kay Mateo, na para bang ang bata ay bahagi lang ng isang dula na pinagsawaan niya. Masakit ang puso ko, hindi lang para kay Ramon, kundi para kay Mateo, isang 7 taong gulang na bata na hindi karapat-dapat iwanan ng ganoon. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ko, nanginginig ang boses ko. "Lagi akong narito at hindi kailanman mawawala ng pagmamahal si Mateo." Ngunit sa loob, alam kong ang sugat na ito ay matagal bago gumaling. Bumagsak si Ramon, naging tahimik siya, bihira magsalita. Inilibing lang niya ang sarili sa kanyang trabaho o nauupo, pinapanood si Mateo na naglalaro sa bakuran. Tiningnan ko ang aking anak at nakita sa kanyang mga mata ang parehong kalungkutan na mayroon ang aking asawa na si Rafael sa kanyang huling mga araw nang malaman niya na hindi na siya maaaring manatili sa amin. Gusto ko siyang yakapin para sabihin sa kanya na magiging ayos ang lahat. Ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa kabutihang palad, lumabas si Isadora, tahimik tulad ng isang maliit na ilaw sa dilim. Pumunta siya sa bahay araw-araw. Nagdala siya ng mga lalagyan ng mainit na pagkain, umupo para makipaglaro kay Mateo, at pinunasan ang kanyang luha nang magtanong siya, "Tita, saan talaga nagpunta si mama ko?" Tiningnan ko si Isadora, nakita ang mukhang magkapareho kay Maricel, ngunit may ganap na ibang puso. Siya ay matamis, pasensyosa, at laging nakakahanap ng paraan para mapatawa si Mateo. Isang hapon,
Nakita ko si Mateo na tumakbo para yakapin si Isadora gamit ang kanyang masiglang maliit na boses. Mama Isadora, turuan mo ako kung paano mag-drawing ng maliit na ibon. Nagulat ako, masikip ang aking puso. Tinatawag siya ng bata ng mama na may walang bahalang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Tumawa si Isadora at hinaplos ang kanyang ulo. Siyempre, mahal, pero kailangan mong i-drawing ito ng napakaganda para makita ko. Nakatayo ako roon, tumutulo ang luha sa aking mga pisngi. Ang mga inosenteng salita ni Mateo ay parang gamot na nagpapagaling sa aking sakit. Alam kong hindi lang pinalitan ni Isadora si Maricel sa mga araw na iyon ng panlilinlang, kundi nagiging bahagi siya ng aming pamilya gamit ang kanyang sariling tapat na puso. Isang gabi, habang naglilinis ako ng kusina, tinawag ako ni Ramon sa sala. Nakatayo siya roon, hawak ang isang maliit na singsing na nanginginig ang mga kamay. Ang tingin niya ay pinaghalong kaba at determinasyon. Si Isadora ay nasa tabi niya, mapula ang mukha at nagniningning ang kanyang mga mata. Lumuhod si Ramon at nabali ang kanyang boses. Isadora, ayaw ko nang mag-aksaya pa ng oras. Nagdala ka ng liwanag sa akin at kay Mateo. Tatanggapin mo ba na maging asawa ko at mama ni Mateo? Bumagsak si Isadora, umiiyak, tumitingin sa akin na para bang humihingi ng aking pag-apruba. Lumapit ako, kinuha ang kanyang kamay at dahan-dahang tumango. Karapat-dapat ka, anak. Matagal ka ng bahagi ng pamilya na ito. Niyakap niya ako. Ang kanyang luha ay bumasa sa aking balikat at alam kong iyon ang sandali na nagsisimulang gumaling ang aking pamilya. Ang kasal ni Ramon at Isadora ay hindi nagtagal pagkatapos. Isang maliit ngunit puno ng pagmamahal. Nasa bakuran ako, nakatingin sa mga pulang rosas na nakatali sa bakod, nakikinig sa tawa ni Mateo habang suot niya ang kanyang maliit na suit bilang maliit na best man ng kanyang tatay. Lumipad pabalik si Javier mula sa isang biyahe sa trabaho at tumayo sa tabi ng kanyang kapatid na may ngiting nagniningning tulad ng araw ng una niyang isuot ang kanyang pilot's uniform. Umupo ako sa front row, tumutulo ang luha sa aking mga pisngi. Hindi sila luha ng pagkawala kundi ng kaligayahan. Tiningnan ko si Isadora sa kanyang simpleng wedding dress, hawak ang kamay ni Ramon, at alam ko na nakahanap ng isang tapat na puso ang aking pamilya. Pagkatapos mawalan ng isang manloloko, bumalik sa normal ang buhay pagkatapos nito. Pinanatili ni Isadora ang kanyang simpleng buhay, inaalagaan sina Ramon at Mateo ng may buong pagmamahal. Nagluto siya ng mga mainit na pagkain. Kinantahan si Mateo para patulugin gamit ang parehong Cielito Lindo na kinakanta ko sa aking mga anak. Bawat gabi, umuupo siya sa tabi ni Ramon, nakikinig sa kanya na nagkukwento tungkol sa kanyang mga blueprint at proyekto na may tinging puno ng pagmamalaki. Hindi na nagtanong si Mateo tungkol sa kanyang ibang mama. Niyakap lang niya si Isadora, tinatawag siyang mama na may nagniningning ng ngiti. Tiningnan ko ang aking pamilya at nakita kung paano dahan-dahang nagsasara ang mga sugat. Isang gabing-gabi, umupo ako sa balkonahe. Dahan-dahang umihip ang hangin sa hardin. Ang tawa ni Mateo ay naririnig mula sa loob, hinaluan ng malambing na boses ni Isadora. Sumilip ako at nakita si Ramon na nakatuon sa kanyang trabaho habang naghahanda si Isadora ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Inilalagay ito sa tabi niya at pinibigyan siya ng isang malambot na halik sa kanyang noo. Ngumiti ako, pakiramdam ko ay sa wakas ay mapayapa ang aking puso. Inisip ko ang mahabang daan na tinahak ko mula sa unang mga pagdududa. Mula sa tawag ni Javier hanggang sa madilim na eskinita kung saan ko natuklasan ang katotohanan. Ang katotohanan ay malupit, ngunit tulad ng sinasabi ng aking asawa na si Rafael, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, Estela. At ganoon nga, pinalaya kami ng katotohanan. Nagdala ito sa amin kay Isadora at nagbigay sa amin ng isang bagong simula, mas maliwanag at mas masaya. Ang kwento na narinig po ninyo ay binago ang mga pangalan at lugar upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong kasangkot. Hindi namin ito sinasabi para humatol, kundi sa pag-asa na may makikinig at titigil para magmuni-muni kung gaano karaming ina ang nagdurusa ng tahimik sa loob ng sarili nilang
mga tahanan. Talagang nagtataka ako, kung kayo po ang nasa lugar ko, ano ang gagawin ninyo? Pipiliin ninyo bang manahimik para mapanatili ang kapayapaan o maglalakas loob kayong harapin ang lahat para mabawi ang inyong boses? Gusto kong malaman ang inyong opinyon dahil ang bawat kwento ay tulad ng isang kandila na maaaring magbigay liwanag sa daan para sa iba. Kahit masakit ang katotohanan, naging malaya kami. Sabi ng yumaong asawa ko, ang totoo ang magpapalaya sa iyo, Estela. At tama siya. Ibinigay sa amin ni Isadora ang panibagong simula, mas maliwanag, mas masaya. Hindi ito tungkol sa paghuhusga. Ito ay tungkol sa aral. Nagtataka ako kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang pipiliin ninyo? Tahimik na kaligayahan o lakas loob na harapin ang katotohanan? Kwentuhan mo ako sa comment. Sa huling screen, may 2 kwento pa. Salamat sa inyong pananatili. Laging pagpalain tayo ng Diyos.